Lord, and shatter the spear and sword. Session for the first day, I requested one of the longest pastor's wife to give a testimony, and then the other one is sino nga ba yun? Itas mo kamay mo kung tinawagan kita. Alam ko si Ate Beck ayon. Okay. And another pastor's wife, magkaiba ito kasi ito, taga Manila, napunta sa probinsya. Tapos, may mga ministries din sila doon. And all what she knew, yung how she was brought up is totally different to the culture and practices of the place that the Lord led them to. So, silang dalawa ang ni-request ko na magbigay ng testimony. And then later on, after their testimony, I will give a short lesson that I shared with our ladies. And I hope that it will bless you. So first of all, I would like to, I asked, kahit mas matanda ako ng isang paligo lang, ay tinatawag ko siyang ate. Lahat naman kayo ang tawag ko ate. Napansin niyo ate, ganyan. So, I would like to ask Mrs. Arsaga to give us a testimony. Their ministry is, she's been a pastor's wife. Yun ang sinasabi ng asawa niya kagabi na si pastor. They've been together since 1965. So, they have a ministry in Takuling. They have a Bible school. That's why they were able to send out a lot of pastors, and the pastor's wives graduated there too. And so let me call Ate Belia. Nanginginig na po ako. Okay. Hindi halata. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Manay Belia. Ang tawag sa akin kasi sa Negros, Manay. Maski may mga natanda na silang, Manay pa rin ako. And usually the pastor's wife in Negros was all Manay. I am an Ilocana from Pangasinan. Sabi ko, bakit yung pastor sabi sa pastors lang ang tinawag? Diba? Sabi ko, bakit pastor lang tinawag? Dapat yung mga asawa tinawag. Pero wala tayong magagawa eh. Yung sila ang tinawag ng Panginoon. Sabi ng asawa, ba't ka nagreklamo na ako ang tinawag? Ako naman ay tawag sa iyo. Ma, yung man ang kape. Ma, magpupo ka na. Ma, ito, di ba? Mas marami kang tawag kaysa sa akin. Pero sa totoo lang, nanginig na po ako. Ako po ay anak ng pastor. Pag-aalala ko aking mga parents sa medyo sentimental ako. Kasi, di ba lahat tayo meron tayong role model? Ang role model ko sa buhay ko ay ang aking nanay. Isang nanay, asawa din ng pastor kasi ang tatay ko pastor. Hindi ko nakitaan na maski kunting reklamo sa buhay namin. Yung palaging sinasabi ko sa mga testimony ko, habang hindi pa malala ang Alzheimer ko, naaalala ko pa, sabi ko, i-record ninyo, habang naaalala ko pa kung paano ang buhay ko. Nung maliit pa ako, sabi ko, gusto ko mag-asawa ng maliit pa ako ha. Hindi ako garamping ha. Pero maliit pa ako. Ang Ilocano lang nakaintindi. Pero, elementary pa lang ako eh. Sabi ko, gusto ko mag-asawa ng pastor. Like my father. Kasi lumaki ako sa parsonage eh. Kasi kung ganda pala pag family ka ng pastor. Walang away. Maski anong nangyari. Ang sarap na nasa parsonage. Ang nanay ko naman ay, yes po, yes lang ng yes ko tatay ko. Maski alam ko naman na maski, yes pa rin. Yes. Kasi ang nanay ko ay talagang masunurin sa aking tatay. Sa lahat ng tawag ng tatay ko sa kanya. Sabi ko, mag-aasawa ako ng pastor. And then, pa lang ako ha, elementary pa lang ako, nagpipray na ako na maging asawa ako ng pastor. Kasi I know, mostly sa inyo, ayaw yung maging
Di ba? Marami akong naririnig ng mga testimonies, ayaw nilang maging asawa ng pastor, pero naging asawa ng pastor. Ako naman, nag-pray ako na maging asawa ng pastor kasi because of my role model sa family. Hindi ko siya nakita. Ginagalitan ang nanay ko. Ang nanay ko, hindi ko naman nakita. Sinasagot-sagot ng tatay ko. Hindi kami abnormal, ha? But when I am in high school, siyempre high school na ako eh. Babae, lalaki. So, siniparate na ako. Ang kwarto ko ay nilagay sa malapit. Kwarto ng tatay ko at saka nanay ko. Hanggang early morning, may narinig ako. So, parang may problema. Sila lang dalawa nag-uusap. Doon ko narinig, pagalitan niya ang nanay ko. Yan na example dinala ko sa aking buhay. Hindi ko sila nakita sa harap namin na nagsisigawan na pinapagalitan ang nanay ko. Yun pala may sekreto sila sa loob ng kwarto. O di ba tayo kasi mga asawa ng pastor eh, parang hindi tayo matahimik, di ba? Oo, wag kayo magsinungaling. Kaya dinala ko yun sa buhay ko. Kaya sabi ng mga member namin, Manay, paano ba kayo mag-away? Ha? Hindi kami nag-aaway. May tampuhan lang, pero hindi kami nag-aaway. Siyempre, ano ba tayo? Abnormal. Di ba? Pero sabi ko, pag galit si pastor, tahimik ako. Pag ako ay galit, si pastor naman ay tahimik. Oh, di walang away. Ganon po ang buhay ko as a pastor's kid. Nakapag-asawa ako ngayon ng pastor. Kasi yun ay hiniling ko sa Panginoon eh. Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Ibinigay niya sa akin ng isang pastor, mas mabait pa sa tatay ko. Di ba? Karamihan, kung naririnig niyo sa testimony ni Pastor Arnel, Pastor Jojo, ng pastor nila, ni marunong magalit, mabait. Totoo po yun, mabait po talaga ang aking husband. Pero hindi ko naman yung yung tawag doon, hindi ko naman yung what I mean, hindi ko ginagamit yun na para na lang naman na ang asawang husband ko ay binubuli. Hindi ko. Sinunod ko kung ano ang payo ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, kapag asawa ko ng pastor, yan, asawa ka ng pastor. Prepare niya pala ang buhay ko. My mother prepared me to be a pastor's wife. Para pagdating sa ministry, hindi na ako nabigla kung walang pagkain. Hindi ako na mabibigla kung anong wala. Alam ko na eh. Gulay sa aga, gulay na. Yung mga Ilocano, gulay sa aga, gulay sa hapon, gulay sa gabi. Walang reklamo, yun talaga ang buhay namin. Kaya pala gano'n, na-prepare na ako ng nanay ko sa ministry na gusto ng Panginoon sa akin. Ngayon, pagdating naman sa akin, yan ha, ay ang bait-bait ko po, unang bait-bait ko talaga. Hindi ako nagagalit, wala siyang maririnig sa akin. Iba pala pag nasa ministry ka. Ba? Halos lahat ng galaw mo talagang babantayan. Ano bang klase o anong gagawin mo? Kasi tahimik pa rin ako. Pero dumating ang araw na mapupuno din kayo. At alam nyo nasa tama kayo. At kailangan palang itama din ang mga member na wala sa tama. O, diba? So, naging matapang na ako. Saksi ngayon itong dalawang pastor's wife. Kasi sa takuling din sila galing eh. Yung mga asawa nila, talagang mga anak ng husband ko eh. Anak sa spiritual. Ang ministry ang turo sa akin ng maging matapang. Kasi pag hindi ka matapang, ikaw naman eh.
Kaya paano ka maging patutuo sa Panginoon kung hindi mo alam kung saan ka tumatayo? That's why tayo mga pastor's wife, we need to stand para naman sa ating husband. As a pastor's wife, yun ang aking role. Ngayon, sabi ng nanay ko, kasi nung namatay ang tatay ko sa akin, sabi, ano ba talaga ang iyong role as a pastor's wife? Kasi, visitation, Bible studies, gano'n na lang. At isa pala, nung sa pastor's kid pa lang ako, pag alam ko na kung wala palang pagkain, kasi sasabihin ng tatay ko, visitation tayo. Yun palang password, yung password, tara, visitation tayo, soul winning tayo. Yun pala ay wala akong pagkain sa parsonage. Nadala ko po yun. Pag wala na kaming pagkain sa parsonage, Ma'am Vivian, kasama ko yan. Visitation kami. Sa mga daan, kung dahil, akala nyo kayo lang na nagugutom mo kung na ano, lahat po tayo na ganun ang nangyari. Ang visitation kami, si Ma'am Vivian, kukuha ng mga gulay sa daan. Sabi niya, hingi kami ng gulay, kuha na. Wala. Hindi walang tao na nakapagpaalam na ako. Walang bigas. Niya, wait tayo sa amin. Kanila, hindi kami ng bigas sa nanay niya. O, di ba? Tapos naka-visitation na kami, naka-soul-winning na kami, may dala kaming malunggay, madala kaming bigas. Yun po ang buhay namin. Kasama ko po itong mga pastor's wife nito. Kaya sa kanila, hindi rin bago kung ano ang maging pastor's wife kasi naranasan naman nila. And then, sa anak ko. Pasensya na kayo kasi mayroon akong Alzheimer na kalimutan ko eh. Sinabi ng nanay ko. O sa anak na ako, tapos na ako sa pagka-pastor's wife. Punta tayo sa mga anak. Diba? Binabantayan mga anak natin. Kasi ako nauna kasi na may mga anak, mostly sa aming mga pastor's wife, so ako ang nauna makapag-anak. Kaya ako naunang may mga anak. Pag yung mga anak ko talagang, marami talagang diba yung mga anak natin, marami. Kung ano-ano na lang ang sinasabi sa mga anak natin, pero okay maniwala. Ako sa mga anak ko, hindi ako nagkakadena sa kanila. Binigyan ko sila ng freedom para ma-enjoy nila ang pagka-pastor's kid. Kasi di ba sa atin ako po iba. Sabi ko sa mga anak ko, go. Explore the world. At pag nakita nyo na, go back. Pagbalik nila, ngayon, pagbalik nila, may pastor na ako. May dalawa ng dentist. Yung mga taong, kung ano-ano ang pinagsasabi sa mga anak natin ngayon, yun naman sila tatawag. Manay, pwede po ba ako makapagpalinis ng ngipin? Kung sa akin nasa rublo ko, kung ganun mong anak ko, ganun na lang. Pero ngayon, Manay, pwede mo. Oo, ministry nila yan. Yan talagang ministry nila. Hindi siya dapat magdamo kasi ministry nila yan. Kaya yun, hindi ko ini-expect na anak, yun ang naging pastor. Ang nurse yan naging pastor. O diba? Tayo din naman ang nagmumod sa ating mga anak eh. Kaya bigyan natin silang freedom. Kasi kung naman sila, normal naman yan sila eh. Bakit kasi, sabi ng anak ko, pastor's kid ako, bakit bata naman? Bakit yung iba ay ginagawa na ganito? Ako hindi magawa kasi tayong mga nanay. Takot na takot tayo nga. Baka naman ganito? Baka, no, be normal. Yung wala pang mga anak, alam mo ng mga anak, be normal, sa hayaan mo sabiging maging normal na bata. Kasi, pag yun ay talagang pinigaan ninyo, ayaw nila ng ministry. Ang panganay kong anak, ayaw magpastor. Kasi siya ang naka-witness kung paano ang mga member, kung ganun-ganun din na lang kami. Kaya ayaw niya magpastor. Sabi niya, maghanap buhay na lang ako para sa ministry. Yung pangatlo kong anak ko, maghanap buhay na lang kami. Kasi nga, marami silang naranasan ng mga
Alam ko din sa inyo, ganun din ang nangyayari. Pero, ito lang ang encouragement ko sa inyo. Nung naging mga professional ng mga anak ko, nako, mahal na mahal, halos at mahal na nilang anak ko. Kasi wala naman silang makita eh. Sabi ko, normal lang yan. Kung ganun ang ginagawa ng mga bata, normal lang yan. Bakit ang anak mo ba walang ginagawang kandin? Kaya kayo may mga ganun, kaya alam ko sa mga problema ng ng parsonage. Tayo talaga ang target. Mga anak, tayo ang target. Pero, huwag tayo magpadala. Kasi nga tayo sa ministry, kasi pag nagpadala tayo, talo tayo. Diba? Pero kung sige lang tayo ng sige, as what I did in the ministry, sige lang ako ng sige. Sige lang ng sige, encouragement sa mga pastors, encouragement. Basta importante, hindi ko hinahayaan ang ministry, soul winning, Bible studies, ngayon, tapos na ako sa pastor's kid, pastor's wife, normal wife na. Kasi sabi ng nanay ko, hindi ka bakit gano'n at di ba asawa ka ng pastor? Kasi tayo ng asawa ng pastor. Minsan parang tayo ng pastor, di ba? Sabi niya, ano ba talaga ang role mo? Ang asawa mo tumatanda na. Tignan mo naman, marami ng sakit. Doon ko na-realize. And then, nag-turn ka. Oo nga pala, tinawag na pala ako para maging asawa niya. Kasi, tapos ang ginawa ko, nag-train ako para maasikaso ang asawa ko. Nag-train ako ng mga young people, young professional, na mas matatalino pa pala sa akin at maraming alam pa pala sa akin. So, ganun ang dapat pala sa atin. Hindi na atin lahat, visitation, studies, lahat atin. Pwede pala tayo makapag-train para sila ay magamit. Ngayon, siyempre din na ako. Kasi maraming na nag-train. Kaya lang naman, kinukuha naman sila maging asawa ng pastor. Ang pinapag-train, kasi alam nila, magagamit sa ministry, kinukuha sila. Ang takulingi, ang sa aming church, doon kinukuha ang mga asawa nila. Kasi nga, maraming magaganda. Diba? Biro-biro lang yan nga, para yung kanyang minute. So, ang ministry is not a burden. Masarap po ang nasa ministry. Kung marunong lang po tayo kung paano ang gagawin natin sa ministry. Hindi po nasabi natin na parang tayo wala po tayong dapat gawin kundi magpaganda. Para sa ating asawa, para lang sa ating asawa. Pag hindi kayo nagpaganda, maghahanap ng maganda. Kaya dapat maganda tayo. Pastor's wife pa lahat dito. Walang dalaga. Kasabang tao. No record ha. Sabi ko sa mga pastor's wife, let me say this. Sabi ko sa kanila, pag may mga film, kasi may soul fellowship kami doon. Sabi ko sa kanila, walang magtutulungan kundi tayo. Kaya pa namin na ang nakaka-intindi lang sa atin, tayo mga pastors din. Kaya tutulong. Sabi ko sa kanila, kasi hindi naman din sa atin, kung minsan talaga, pero hindi nagaganon ng mga pastor. Huwag naman natin, huwag naman natin, pray natin sila. Sabi ko sa mga asawa ng pastor, pag may na ganon, kunan mo sarili mo. Matakot ka na. Kaya sabi ko sa mga pastor, huwag kayo mamakon sa akin na walang record out of the record, please. Kasi sa Ilonggo, may Ilonggo dito. Sabi ko kasi sa mga pastor's wife, tinuturo ko sana. Amo na, gani, nga kadakuhit. Kadakuhit. Bika. Wala ako, dahil ko na. Kasi, kung hindi ka magpabika, maghahanap ka ng iba na pagbibika. Hindi. Tama. Kasi tayong mga asawa ng pastor, marami tayo
tayong anak, maraming gawain. Siyempre, hindi naman tayo kayang mag-hire ng katulong, di ba? Talang gawain. Pagdating na ng gabi, marami ng reklamo. Di ba? O, wag yung sabihin, hindi totoo sinasabi ko. Siyempre, pagod. Alam ko yan. Kasi nakakasakit pagod. Wait lang, tuloy ko ah. Kaya ka, doctor. Diba? Kasi, pag hindi ka hahanap yan. Diba? Hindi naman tayo, asawa tayo eh. Yun ang ating rule. Number 1 rule. Number 1 rule natin. Talaga po, ikaw sa akin. Kaya ang husband ko, kung nakikita na maganda, sexy, maganda, sabi ng husband ko, sa church, pag nakakakita ng maganda, ano unang tinitignan ng asawa niya? Legs. Sabi niya, mali. Ako ang tinitignan ko una, yung asawa ko nakapiling sa akin. Kaya, yun ang sabi niya. Lahat ng mayroon sila nandiyan sa iyo. Paghaharap. I am contented. At talagang naligaya na ako. Kasi nga, ginawa ko yung part ko. Bago ako naging I've been sickly. Sabi ng doktor sa akin kasi may plug ako dito sa likod ko eh. I was about, sabi ng doktor, Pastor, dadalhin natin si Manay sa Cebu o sa Manila. I-angioplasty. Pastor, alam ko naman, wala kang pera. Aray ko po. Ano lang ang tingin pa nila sa akin? Walang pera. Gamutin lang natin si Manay. Kasi yung heart ko gano'n na lang eh. After a year, pag nagpa na ako, nag-fully echo yung heart ko maganda. Sabi ko ay, pag wala ka palang pera, hindi lang naman palang magdadala sa gamot. Kasi pag may pera ka, opera ka agad. Pero, siyempre, sa panalangin yun at sa Panginoon. Yes, amen. Hindi ko pala na-share sa inyo nung ang mga anak ko ay nasa high school. Balik lang ako, hindi ka na. Akala nyo Catholic lang ang nag-novena, nag-rosaryo. Ang nanay, nung una sa akin mga anak, kasi may mga pangko sila, lumulugod talaga ako, yun ang sikreto sa mga